Yung slab yun. Papapansin natin yung setup natin sa pagpapatungan ng spindle. So ganun lang. Napakadali lang yung setup yan. Cutting na lang po. Cutting na natin ito. Ang next step po natin dito ay ilalagay na natin yung para sa runner. Okay? Para sa mga beam. So tuloy-tuloy yan hanggang doon sa may harap. Okay? Sa kasalukuyan ay yung mga pinupormahan ng mga carpenter sa part ng harap. Kung tunod natin dyan, slab na. Mga runner at pagkakasanan ng bahak. So ito yung buhos natin. Kabubuhos lang nito kahapon mga tulog. Ayan. Medyo presko pa siya. So okay naman. Ayan. Wala na ampaw. Tantad ng vibrator yan. Ayan. Hanggang rough dig. May kapalit ang buhos na ito na 25 cm. Ayan. Solid na solid yan, no? Kaya doon sa part ng 5th floor, yan lang yung kasalukuyan nating binabaklas na ngayon dahil sa buhos na po yan. Yan. Kaya, parte na yan. So, yung pinaka roof tick na po yung kasalukuyan. Kapantay po yan sa panglimang palapag po natin. Pagandahan itong lock natin, gumamit tayo ng U-hig jack. Suntok na suntok yan doon. Kaya wala talagang kawala. Kaya walang buntis yung buhos po natin. Walang ampaw. Ito wala, perfect dito sa taas. Walang ampaw. Wala. Wala, ang init oh. Grabe ang init. Yung singaw niya. Ayan, umuusok pa oh. Ayan, ang init. Parang ano. Tumuto na ano. Kaya kailangan mabuksan ka agad ito para makasingaw.
Sakto na yung ano na yun, sa'yo man. Sabi, side-side ko lang. Uy! Uniform pa kaya? Uy! Yun lang. Yun lang. Wala sa nanay mo. Okay. Oh, okay. Kasi ang pagkakaroon Sige, ng tatakot. sitwasyon, Bayad na yan. bibigyan sa atin ng daan para sa Sige. pagbabago. Sige. Pagbabago? Sige. Paano naman ngayon? Sige. Isipin mo na lang. Hop! Hop! Mahirap Para, tayo para. ngayon. Wala tayong perang pambili ng gamit ng eskwelahan mo. Pero, kapag nag-aral ka, pag nagkaroon ka ng diploma, magagamit mo para makapagtapos ng magalis na trabaho. Kapag nagtatrabaho ka, magkakaroon ka ng pera. Hindi ka naman hihirapan sa mga gastusin. Hindi ka nag-isa sa mga pagbabagong pwedeng bigay sa iyo ng edukasyon. Kaya ako, Babaw na idan, bro. Babaw mo na. Kasi, papasok na yan. Nakaya. Yan. Ibaba man natin to. Ah, Ibaba man natin. Diyan mo na. Ibaba. Ibaba yan. Mahirap na Alin mga ka po? Panginoon. Ay, baba mo na. Baba mo. Baba mo. tama nga. Oh, tama. Huwag mo kong Sige, tama. Konti na lang. Hop! Ya. Tama na, tama na. Konti na lang. Konti-konti. Hop! Ya. Tama na. Ayan. Ah. Pasok. Oh. sige talaga, kayo. Tabahan talaga yung kasama ko. Tabahan.
po yung latag natin. Mapapansin natin yung mga anilyo na to, may mga sariling space po ito. Base sa framing, structural. So, magkaiba yung space dito, mayroong 5 cm. 15 cm yung taris niya sa part ng mid-span siya. Kaso nga lang, kung mapapansin natin dito, dikit-dikit pa rin siya. Naging 10 cm yung space po natin dito dahil mapapansin natin, nandito yung splicing po natin, yung dugtungan sa main bar, 16 mm. Ayan. So, yun yung dugtungan po natin, yan, mapapansin natin. Lahat ng mga dugtungan ay 10 cm lang yung pinaka-space niya. Kaya halos nagkasalubong ngayon 10 cm yung space. Ang bilang po ng main bar po natin, depende po ito sa detail sa structural yung design. Kaya dito, 30 by 50 yung beam natin dito sa bandang likod. So dalawa itong 30 by 50. Yung part niya, 30 by 50. At ito, 30 by 50. Maliban po doon sa mga perimeter natin. Yan yung mga yung padiritso na yan. Saka yung sa kabila. 30 by 40 yung laki ng beam po natin. Yung space. At bilang ng main bar. So kasi sa 30 by 50, mayroong main bar ito na umabot ito ng 14 na 16 mm. 14 pieces kasama na yung pinaka-extra bar po niya. Okay. So doon sa part na yan, dahil medyo maliit yung beam dyan, 30 by 40. So bukod pa dyan yung ilalagay natin na extra bar. So pag nilagyan natin ng extra bar yan, aabot na ng mga 12 pieces po yan dahil hindi lang yung extra bar dyan sa L/4 at yun sa part ng mid-span. Meron tayong extra bar dyan sa part ng mid-span. Dahil yung extra bar po natin dyan, support po yan sa mga splicing po natin. Okay, mapapansin natin na sa gitna yung splicing sa top, Kaya, so ang support niyan yung extra bar. Pasok po ito sa L/4. Kung mapapansin natin na sa gilid, ang top bar po natin, dyan po na sa lubong yan, yung pinakadugtungan sa part ng gitna. So sa bottom bar naman, yung pinakailalim ng mga bars, dito yan sa L/4. Yan, malapit sa poste. Pasok yan sa L/4. Meron po tayong extra bar dyan, mula doon sa isang span. L/4 mula sa isang span hanggang dito sa L/4 din. So magsasalubong yan sa yung mid span po natin na extra bars. Yun yung pinaka-support dito sa dugtungan natin yung extra bar. So wala pa kasi extra bar dahil hindi magpapakita. Yan. Yan lang. Dugtungan po yan. Nasa gitna ng span. Yan. Ganun din yan to. Yan yung mga dugtungan. Yan, nasa mga gitna ng span. Yung pinaka-top bar po natin. So makapansin natin, nauna yung runner bago yan. Medyo may mga kadikit dito na konti dahil sa main bar na kumpulit masyado yung main bar sa poste. Okay, intersection o tinatawag na confinement, meron din yan. Bali apat na stirak. Yan, saka space din yan. So nasa mga 7 cm na lang yung pinaka-space niya. Okay, yan o. Yan. So lahat na papunta doon na beam sa gitna at yung sa gilid. Bali 8 main bar lang yun dito. 30 by 40 po yung sukat dito. Yan. Ang tanong po natin, paano ba yun kukuha natin yung level sa kabuuan sa mga runner po natin? Ito kasi ang height nito from floor to floor 3 meter. Mapapansin natin yung forma na yun, yung top ng pinaka-buhos natin, pinaka-flooring na dito yan. Yun yung height nito hanggang dito sa flooring na ito. Ang kabuuan yan, nakalibel yan. So depende na po yan sa laki ng beam. Sa mga part ng gitna, 40 lang to. Kaya magmula dyan sa flooring, 260 po yan. Plus 40, so 3 meter po rin yan. Nakalibel po yan lahat ng mga runner na yan. Dahil yan yung pinakaunang kinasa po natin. Dahil dyan nakabase yung eksaktong height po natin na 3 meter. Kung mapapansin natin sa elevation, sa plano po na 3 meter po yung nakalagay dito na height. So titingnan natin kung paano namin nilibel yan. Mayroon kami basyan doon, may mga guhit kami sa poste yan. Kamukha nito, ayan, mapapansin natin, ayan yung guhit. Nakalibel po yan sa kabilang poste. Yan, so gumamit tayo dito ng level hose. Yan.
Ayan, lahat yan may mga guhit pa dito. Diyan dinasin natin lahat yung build ng mga runner po natin. Kamukha nito. So, ito. Dahil mayroon tayong height na 50 cm yung pinakahit ng beam natin dyan. So, magmula dito, 1 meter po yan. Mula sa flooring, 1 meter. So, nagsusukat na lang tayo ng 150. Yan yung top na runner po natin. So, lahat yan 150. Mapapansin natin dito sa lahat ng mga poste, meron po. Meron din guhit dito. Ayan. Yun yung basihan po natin para hindi po tayo maliligaw sa mga height po ng runner natin. Yung mga ilalim ng beam ng mga runner. So, dahil nga meron tayong 30 by 40 na biga. So, magmula dito, nagsusukat lang tayo ng 160. Ipa-plus na lang natin yung 400 doon. So, bali, 3 meter po yan. Okay. So, lahat yan may mga guhit. So, lahat ito, 40 yung pinakahit ng beam, pinakalaki ng beam po natin. So, dyan sa 40, kasama na po yung kapal nung slab na 12 cm. Yung kapal po ng slab. So, kasama na yan. Kaya lahat yan may guhit. So, yun, lahat na yan, nakabase po yan dito sa level po natin, reference natin sa elevation. Okay? Para hindi po tayo maliligaw. Yan. Levelado po yan. So, sukat lang ng sukat yung mga karpintero din. Nagpula dito sa mga guhit. Kaya hindi na sila naglilibil. Isang level lang to. Isang reference lang lahat to sa elevation po natin. Kaya yung guhit yan. Puro sukat na lang 160. Kaya yun lang dalawang 30 by 50 doon sa part ng likod. Saka yung sa pangalawang beam, yun lang yung 30 by 50. So lahat yan 30 by 40. At yung dito sa gitna 25 by 40. So meron tayong support beam dito sa hagdanan. Ito 20 by 30. So suporta lang naman ito kamukha dito sa pinaka-hallway ko. So lahat yan nakabase dito sa reference po natin sa elevation. Ayan. So 3 meter. So from floor to floor. Ito na yung natin. Paglalatagan ng steel deck. Ito. Nakabase din ito sa runner po natin. Kung mapapansin natin dito, ayan. So bumase na lang ito sa runner kasi ito yung pinakabasihan natin yung mga runner na yan. Kaya unang-una po natin in-establish yan. Yan, so unang-una natin in-establish yung runner dahil dyan nakabase lahat. Pati yung slab. So, papapansin natin yung sit-up natin sa pagpapatungan ng steel deck. So ganun lang. Napakadali lang yung sit-up yan. Ito yung mga beam natin. Ito yung 40 by 30 by 40. So mapapansin natin dun sa 40 na height ng beam kasama na yung pinaka-slab po natin na 12 cm. So mapapansin natin may tansi dito. Ito magmula dun sa height na 40, top ng pinaka-post po natin dito, pinaka-slab, bumababa dito ng 12 cm. So yun yung pagpapatungan ng steel deck. So 0.8 lang yung steel deck. So 12 cm pasok na yan. Papatong na lang natin yung steel deck dyan. Kaya kung mapapansin natin dito sa mga gilid, ito na yung pinaka-finish natin. Okay? 40 po yan, yung siding na yan sa labas. Kaya yun, mapapansin natin nakababa yung pagpapatungan po natin yung steel deck. Okay? Kaya nakababa siya dahil sa binawas na natin yung 12 cm na pinakakapal ng buhos po natin dito sa slab. Kaya, so ganun lang yung setup natin. So madali na lang tutukuran ng mga soaring jack yan kapag na-priming na lahat. So yung pinaka-tukod natin sa ilalim. Sorry. 70 pa rin. Basta patuloy. Yan mo. Kasama na yan. Magdagdag tayo ng ano dito. Balagbag. Dito malayo ito. Babalagbag tayo ng soaring jack dito sa ilalim. Diretso mo yung tubo, yung mga maiksing tubo. Tapos saka mo lagyan ng clamp. Para matagdagan ng clamp dito. Malayo at masyado. Yung para dito. Yan. Naglalagay tayo ng soaring jack. Pag tukod dito. Oo. Ilagay. Lagyan ng Diretso clamp. mo. Ipitin mo ng clamp. Yan yung pinaka-lock natin. Dalawa yan, dalawang span. Yung mga lalayo na span. Kaya naman, okay na yan, ganyan. Bumigaw yan. Para yung clamp dito, yung para dito. Dalawa yan, clamp. Clamp ka rin dito.
ay mapapansin natin meron tayong nilagay na mga U-head jack po dyan. Yun yung sasalo ng pinaka-slab natin. So ang sunod na ilalagay dyan yung pabalagpag na paganto bago yung top na paganto naman. Katulad nito, papansin natin yung mga U-head jack na nakasalo. So madali lang i-adjust kung sakali mataas or mababa. Madali lang i-adjust po yan. Okay? So na yun ang papatungan natin ng steel dick. So nakapantay na po yan sa siding. Papatong na rin dyan yung steel dick sa mga sidings po ng mga beam po natin. Ayan. Okay. Babula doon sa dulo hanggang mag-i-stop yun dyan sa planted kulong. Yan, planted kulong po natin dyan. At diretso naman dito. Yan, babula doon sa pinaka-dulo. Okay. So ito yung bakal para doon. Yan, nakasukat na yun dyan para sa actual. Meron na mag-lock dapat sa ano? Zero. Trabaho. Maganda lang yung ano, kung may clamp. Marami ng tubo nga. Ay, ito pala si ano. Adjust. Si Kuya, adjust ka ng ano, yung tubo niya, yung urong dito. Sabasabit sa tubo. Bakit? Ito lang i-adjust ko ito. Oo, yun. Alin ba i-adjust? Sabit sa bakal. Hindi nga sumasabit yan, tama yan eh. Ang bakal yung dumikip. Bakal ng dumidikit. Pero ano ko lang para, kasi i-adjust din yung runner. Kasi labas yung bakal eh. Yung urong yung runner. Yung urong runner. Tapos siding nyo na. Oo, ito na nga, tinakay pa na itong para sidingan ko dito. Sige, birada. O kasalukuyan na nating nilalak yung mga sidings dito sa ilalim. Ay mapapansin natin dito, tuloy-tuloy yung pagsasiding sa parte na to. Pati yung sa mga siruho nilalak na natin dito. At dire-diretso yung sa mga to. Tinatang naman dito, meron ng mga tukod na mga suring sa part na yan. So bukas, lalatagan natin yung steel dick. Steel dick, nakasukat po ito base sa actual na mga span. Ayan. So pare-pareha na yung tumbok na yung sukat yan, bawat span. So nakabase po ito sa sukat, bawat span ng steel dick po natin. Meron na tayo dito sa part na yan. Tuloy-tuloy yung pagkakasin ng bakal dito. Dito naman yung sa lapag po natin ng steel dick. Cutting na po. Tingnan natin ito. Ayan, sa part ng pusti. Mababa din to. Angat lang ng konti. So ganito, pagka mababa siya, madali lang iangat to dahil sa gumamit po tayo ng U-head jack dito. Kaya mas madali lang iangat. Dito, okay na. Okay lang. Ito lang. Dalawang U-head. So yun, may adjustment nyo sa ilalim. Iangat lang yung U-head para pumantay dito. Ayan, mababa siya. Sige, okay lang yan, okay lang yan. Mapipilitang pababa.
ang sit up ng mga soaring jack po natin. Lahat po yan nakatukod na, mapapansin natin yung tukod. Kaya halos dikit-dikit sa gitna. Kompleto na rin yung tukod po natin dito. Tsaka yung sit up ng mga GA5. Kaya matibay po to dahil sa mapapansin natin yung GA5 naka-lock siya sa part ng gitna. Ganun din doon sa pabalagpag. Meron din tayong pabalagpag papunta ron sa harap. So kompleto na po yung lock natin dito. Dito kasi sa part na ito yung pinaka-zero wall po natin. So kompleto na dito ng mga zero wall. Ganun din sa poste. So yung mga pinaka-sit up natin. Lahat yan nakatukod na ng soaring jack. So yun yung magpapatibay, yun yung soaring jack. Para hindi siya kayang i-press nung bigat ng buhos po natin. Mga sit up na zero natin dito sa pinaka-zero wall. Dito sa part ng hagdanan, kompleto na tayo ng abang dyan para sa stairs po natin. Okay. Kaya yung sit up natin sa load sa mga ilalim. Kompleto na ng tukod yan. Ito yung hagdanan, paakyat ng top. Dito live dito, makikita natin yung baba. Mapapansin natin dyan, nandyan na nakapoist ko yung line pump. Okay, pump sa baba. So mayroon tayong i-focus ko doon sa part na yun na sa traffic. Isa doon, isa din dito. Para i-guide po yung traffic. So nakaharang dyan. Dyan din focus ko sa part na yan yung rail mix. Okay. So ito na yung final na bubuhusan po natin yan. Yung mga PVC pipe na ito yung sa lightning ng 5th floor. Okay. So lahat yan meron ng mga junction box base sa linya po natin kung saan nakalukit yung mga ilaw sa part ng 5th floor. Ito naman may vertical na slip po tayo dito para po ito sa mga floor drain dahil roof deck na nga po ito. So kailangan na natin ang floor drain. Meron po tayong mga extra complete po, extra bar po natin dyan para sa dalawang CR dito sa roof deck po natin. At yan meron na tayong nilalagay na abang para sa mga floor drain. Kabilaan po yan dahil malapad po ito. Didos na PVC pipe. Part na ito meron po tayong leads dito. Kaya kompleto na rin po ng abang ito para po sa leads natin dito sa part ng likod. So lahat na floor ay meron po tayong leads na ilalagay dito. Okay, protection po yan para sa mga nakadesign na bintana para dyan. Ang dire-diretso yun doon yung linya po natin piping para sa lightning sa 5th floor. Wool lamp dito sa parapet wall sa part na ito, no? Kaya meron din tayong abang dito para sa mga ilaw base sa plano na electrical po natin kung saan nakalupit yung mga wall lamp po natin. So kompleto po yan doon sa part na yan, yan yung panel board. So mga wall lamp na lang yan yung mga part na yan. Ganun din yan kabilaan, doon sa kabila meron din. At sa part na yun, yan yung nakatagos na air vent po natin mula doon sa mga lahat ng mga CR sa baba, no? So nakadiretso po yung air vent po natin dyan. And din sa bakal po natin, meron po tayong space dito sa bakal natin na 25 cm at lahat po yan meron ng mga spacer block. Nakaready na po to para sa boss po natin. Ganun din sa shear wall. So kompleto po yung bakal natin dyan dahil meron pa tayong isang buo na buhos dyan para sa elevator po natin. So, mapapansin natin nandito na naka-ready na para sa line po natin sa line pump. Ito yung pinaka-part ng shear wall. Okay, kompleto na siya ng mga locks. So guna tayo para sa boss po para dito. Buti naman maganda yung panahon. Okay. Ito po yung line pump natin mula doon sa kalsada. So ito yung dumadaan sa elevator na part po. Okay. Yung sa part na yun, okay na tayo doon. Okay. Makapansin natin dito na yung ulan. So yung tapat ng 0 at pupunta na doon. Yan.
Bull, bakbakan nyo na yan. Puno na yan. Doon, dagdag pa doon. Wala pa doon. Dito na lang. Napaw mo na lang dito, bay. Para pala na lang. Yan. Pala na lang yun. Sige. Kulang pa yan. Okay, Bull. Wala na yata. Meron pa. Ito yung sobra natin na 1 cubic. Ayan. So may nakailipit po tayo sa part na ito dahil ito po yung full view dito sa part ng roof deck. Ayan. Wala na, clear na dito sa baba. So clear na tayo dito sa baba. Okay. So kompleto na po yan. Mula dito sa dulo, nandito. Ayan, patay sa forma po natin. At itong part na ito yung naka-elevate dahil hallway ito. At ganun din dun sa part ng elevator. Okay.